Good day! This is Chan of Chan Limited Life at today, sasagutin natin ang isa sa most common questions na madalas natin matanggap. Mahal ba talaga ang maintenance ng Honda City? In-identify natin kung paano ba mga optional sa PMS, mga pwedeng i-delay at pwedeng sa labas na lang ipagawa. Ginather at nilatag din natin ang lahat ng PMS data ni Raven sa nakaraang 3 taon. Then, ni-crunch natin ang numbers para mag-make sense at mas ma-interpret natin. Kinumpare din natin ang actual PMS cost sa estimated PMS fee na nasa Honda Cars website to determine if pwede ba natin gawing basehan ito sa future maintenance ng kotse. Lahat ng yan at marami pang iba, pero bago natin simulan mga ka-Chanli, eto muna! Let's go! I will admit, 3 years ago, hindi ko na test drive ang 2021 Honda City. Nag-rely lang ako sa mga testimonies ng mga kakilala kong previous generation Honda City owners. That time kasi, mabaliw-baliw ako na makita ko in advance yung brochure ng City. Gandang-ganda talaga ako sa all-new Honda City, tas impressed na impressed ako sa specs nito na super sulit that time sa price point ito. After makipagtawaran ng freebies sa iba't ibang ahente, ayun, reserve ko agad. Kaya 2 days after i-launch ang 2021 Honda City, nailabas agad natin yung unit sa Honda Cars Calamba. Calamba dahil that time sila yung nag-offer sa akin ng best possible deal. Pero, alam naman natin ang sumunod na nangyari. To make sure na on tip-top condition ang kotse natin, we need to properly maintain it, either sa casa or outside. I chose casa. Simply because I want to keep the car's warranty. Nakagamit ako dati ng kotse na ang daming issues sa engine and transmission at aware ako kung gaano ito kamahal ipaayos. Although wala na sa warranty period yon ang mangyari, but based on that experience, I decided to keep the warranty. Ayoko i-risk yung warranty at peace of mind sa masisave kong few thousand pesos pag pina-PMS ko outside. Kaya pinakasa natin si Raven. At least for the next 3 years. Calamba, Carmona, Alabang, Manila Bay. Yan yung 4 na kasa na natry natin. For the past 3 years, nilista natin ang observation sa iba't ibang kasa. Merong kasa na malamig ang aircon, merong mainit. Merong kasa na sobrang daming nagpapaservice, yung aabutin ka talaga ng hapon. Meron namang sakto lang. Iba-iba rin ang PMS quotation kada kasa. Sa katagalan, manonotice mo na may kasa na mahilig maglagay ng mga add-ons. Meron din namang reasonable ang billing nila. Merong SA na strict sa replacement ng parts. Replace it according sa warranty booklet or else void ang warranty. Meron namang SA na medyo maluwag, yung sa tingin nila ay pwede pa naman yung parts, pumapayag sila na i-delay ang replacement nito sa next PMS. Dahil sa kasa experience natin at feedback from fellow Honda car owners, nabuo ko tong recommendation na to. Kung repair ng kotse, replacement ng parts, repaint ng panels, insurance claims, ang recommendation ko ay Honda Cars Alabang. Good ang experience ko dito, at the same time, okay din sila base sa mga napagtanungan kong Honda owners. Medyo pricey ng konti, pero mabilis dumating ang mga parts. Kung PMS naman at gusto mo iabot kaya, Honda Cars Carmona ang go-to place ko. Accessible ang kasa kasi literal na isang U-turn lang to from Carmona exit. Kaso, hindi malamig ang aircon. Marami na din nagpapa-PMS kasi nga ang mura, kaya mahaba ang pila pag weekend. Tas wala masyadong establishment sa paligid. Punta naman tayo sa PMS items. Ano-ano ba ang mga optional sa PMS? Mga pwedeng i-delay at pwedeng sa labas ipagawa. Pwede natin alisin yung mga optional services. Yung ibang kasa, ninonote nila pag optional. Pero meron ding hindi. Bahala na ang car owner na mag-identify. Engine detailing, bacta clean, disinfection spray, complete wash, ilan lang yan sa mga optional items na pwede mo ilambing sa SA na tanggalin.
May mga kasa naman na pumapayag na i-delay ang replacement ng ibang parts. Ito yung madalas na pinapayagan. Aircon filter, air cleaner element. Kung low mileage ang kotse, may pumapayag ring SA na i-delay ang replacement ng transmission fluid at fuel strainer. Meron ding SA na semi-synthetic oil lang ang nare-recommend for low mileage cars. Ito naman yung pwede mong ipagawa outside kasa para makatipid ng konti. Battery replacement, light bulb replacement, underwash, engine detailing, wheel balancing and alignment. Before we continue, kung may tanong kayo tungkol sa 3 years PMS ng Honda City natin, pakipost lang sa comment section ng video na to ha. Huwag nyo rin kalimutang mag-like and subscribe sa ating Limited Life YouTube channel, TikTok at Facebook page para ma-notify ka sa mga updates. ₱57,512 pesos ang total PMS expense ng Honda City for the first 3 years or period na nasa warranty pa ito. That's 19,171 pesos per year or 9,585 pesos every 6-month PMS. Nga pala, every 6 months or 10,000 kilometers lang ang PMS ng Honda vehicle. Same lang sa ibang car brands, pero meron ding brands na every 3 months or 5,000 kilometers ang PMS. So ayun, 57K na pala ang nilabas natin to keep the car under warranty. Pinaka-expensive ang 2 years PMS na umabot ng halos 19,000 pesos dahil sa nireplace na fuel strainer at transmission fluid. Followed by 3 years PMS na almost 10,500 pesos, tas nireplace naman dito ang drive belt at brake fluid. In case hindi kayo aware sa Honda Cars website, pwede nyo makita yung estimated PMS fee ng specific Honda car model nyo. Need nyo lang i-encode yung chassis number para ma-determine ng website if anong year, model at variant ang kotse nyo. Tapos select nyo lang sa drop-down list yung period o PMS schedule na gusto nyo makita. So ano bang relevance nito? Simple lang, kung pwede ba nating gawing reference ang estimated PMS fee from Honda Cars website. Kaya kinumpare natin yung actual PMS expense sa estimated PMS fee na nasa Honda Cars Philippines website. If we remove the engine detailing sa expense, it's surprisingly close sa actual amount. Base sa total, we can say na sa Honda City natin, 95% reliable ang estimate ng Honda Cars website. 5% na mas mahal ang actual expense, excluding the engine detailing. Kung isasama naman ang cost ng detailing, ayun, nasa 21% na ang gap ng actual versus sa estimate. So make sure na aware kayo sa engine detailing para di magkagulatan pagpunta nyo ng kasa. Kasi yan ang biggest item sa PMS ko na pwede naman sa labas ipagawa. Dahil nasa 95% reliable ang fee sa website, somehow, we can rely sa estimate nito for budgeting purposes. Please note na yung estimate nila ay yung nasa scheduled PMS lang. So in case may makita ang mechanic na need ayusin o i-replace, garantisadong lolobo ang bayarin nyo. Kadalasan pa naman na after warranty period ay naglalabasan ng mga surprises sa kotse. Yung mga sira, sakit, at di inaasahang parts na need i-replace agad. 62,577 pesos ang estimated PMS expense ko for the next 3 years in case piliin ko magstay sa kasa. Wala pa dyan ang engine detailing na sa kasa ko pinapagawa for safety. Obviously, higher than my first 3 years PMS ang next 3. So, totoo nga siguro ang sabi nila na habang tumatanda ang kotse, mas lumalaki ang gastos. Another observation, less than 5,000 pesos ang estimated fee ng maintenance kapag 0.5 years ito o sa 3.5, 4.5 o 5.5 years, pare-pareho lang. Ibang usapan naman pag 4th, 5th, and 6th year PMS. Nakakatakot ang presyo. Sa ngayon, I see myself using my car at least for the next 5 to 7 years. Kaya importante na nasa kondisyon ng kotse palagi. Base sa PMS recap natin, hindi talaga biro ang presyo ng maintenance ito.
at mukhang mas magmamahal pa ito sa next few years. Baka ito rin ang isa sa mga dahilan bakit marami nagbebenta ng kotse after 5 years. Di naman ako mayaman, kaya need ko talagang pag-isipan ang mga susunod na service ni Raven. Ikasa maintain ko ba o outside maintain na? Ayoko muna ma-stress, may few months pa naman ako para mag-isip. Ayun lang. I hope na nakatulong itong video na to. Thank you for watching this vlog. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel, Chalimited Life, and follow my other social media accounts for more related content. Hanggang sa susunod mga ka-chanli. Drive safely. Ingat!